Ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. Ganito na kalawak at bakit nga ba hugis puso itong isang ginagawang reklamasyon dito? Island B, palawak ng palawak. Island C, sinisimula na rin tambakan ng buhangin. Good day mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong update na naman tayo dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre, bago po ang lahat, Merry Christmas po and Happy New Year sa lahat po ng tao sa buong mundo. Ay sana ay ngayong paparating na taon ay maging masagana, maginhawa at nawa po ay ihadya tayo sa kapahamakan at bigyan ng magandang kalusugan, no? Ayan. So yun po no mga kababayan, by the way, so mag-update tayo ngayon dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay at para po makita ninyo, no. So ngayon yung makikita, ito yung pinakang top view, no, kung saan ay papaliparin natin yung ating kalapati at mas makikita natin kung gaano nga ba talaga kalawak na itong mga ginagawang reklamasyon dito sa Manila Bay. Again, dalawang reklamasyon lang po, no, yung pinayagan muli na magpatuloy ng operasyon. Iyan ay ang Pasay 360 Reclamation Project at ang Pasay Harbor City Reclamation Project. So sa puntong ito mga kababayan, pataas na ng pataas ang ating kalapati at ang inyong makikita ayan na po ang kasalukuyang update at sitwasyon ngayon dito at kung gaano na nga ba kalawak itong ginagawang reklamasyon na to dito sa part ng Manila Bay dito sa City of Pasay. Ayan, kung makikita ninyo ito sa may kaliwa natin, yung maraming buhangin, yan po ay Island A na sakop ng Pasay 360 Reclamation Project. At yun namang merong tubig sa gitna, ayan naman po yung Island B. Kung inyo pong napapansin ay halos patapos na rin, no, yung pinakang paligid nitong Island B na ginagawa. Tinatambakan nila ng mga panibagong buhangin. Since at halos 3 buwan din pong natenga itong pagtatambak nila rito, kaya naman talagang puspusan yung kanilang ginagawang pagtatambak dito para mapunan yung ilang buwan o yung ilang araw na nawalan sila, na dapat siguro ngayon ay tapos na, no, yung kanilang pagtatambak. Kaya kung inyong mapapansin itong Island B, yan, so yung may tubig na yan ay hindi pa siya totally katulad ng sa Island A. So talagang makikita nyo yung mga vessel na yan na nasa taas nitong Island B. So yan yung mga vessel na nagkakarga, no, ng buhangin, nagtatambak ng buhangin dito sa bahaging ito. Yan, makikita nyo rin sa bahaging ito, dito naman itatayo yung iba pang reklamasyon sa bahaging ito. Kabilang na nga dyan yung Horizon Manila, pati na rin yung Manila Waterfront City. Kaya naman ay ngayon nag-aabang pa rin tayo kung kailan nga ba magkukontinue ang operasyon ng mga napahintong reklamasyon na yan dito sa bahagi na to ng Manila Bay. At ngayon naman ipapakita ko sa inyo itong isang reklamasyon, no. So makikita ninyo medyo hugis puso siya sa anggulong ito. Pero sa katunayan po talaga, ito ay isang pahabang tambak ng lupa, no. Siguro sa posisyon natin na to, medyo doon lang tayo nakikita natin na hugis puso siya. Itong reklamasyon po na to ay bahagi ng Pasay Harbor City Reclamation Project. Sa Pasay City pa rin po yan, at yan po ay sumusukat ng 250 hectares. So binubuo naman siya ng 3 island. So hindi katulad itong sa kabila na nasa 3 island siya, A, B, and C, no. So mapapansin niyo yung pinakang MOA ay sinisimula na ring magbuhos ng buhangin na parte ng Island C na nasa 150 hectares naman po ang sukat ng Island C na yun. Ngayon, marami pa rin po nagtatanong sa atin kung sino nga ba at bakit pa merong contractor dito, or bakit may mga barko na nagbubuhos na merong Chinese na nakasulat sa mga barko. Ito po ay dahil ang isa po sa mga kontraktor dito bukod sa Boskalis ng Netherlands ay ang China Harbor Engineering Company.
So sila po yung nakakontrata na kumpanya dito. Dito lang po yan sa Pasay 360 Reclamation Project. Hindi ko alam kung ano ba kung sino yung mga nakakontraktor pa sa ibang reklamasyon. Pero sa pagkakaalam ko, dito mismo sa Pasay 360 na to ay ang China Harbor Engineering Company or CHEC. Kasi nga sila yung mayroong expertise. Yan dalawang kumpanya na yan, Boskalis at CHEC, ang may talagang karanasan pagdating sa reklamasyon. Sila rin yung mga gumagawa sa iba't ibang bahagi ng mundo pagdating sa reklamasyon. Kaya sila yung mapapagkatiwalaan at sila yung nakakontrata ngayon dito sa atin na gumawa ng ganitong klase ng napakalaking project, New City, New Island, and future smart city in the future, no? So yun, at kaya marami nagtatanong, and kung iisipin po ninyo, kung iisipin ng iba na ito daw ay konektado sa ginagawang pagtatambak sa West Philippine Sea, sa tingin ko naman ay wala naman hong kinalaman yun, dahil ito po ay bago pa yan naging issue yung mga yan, itong mga kumpanya na to gumagawa na po ng mga reklamasyon, no? Maging ang iba't ibang bahagi ng mundo ay itong contractor na to yung kinukuha nila, kasi sila yung talagang may kaalaman pagdating sa pagtatambak ng lupa sa isang karagatan. So yun lang po, no, mga kababayan, at gusto ko rin lang ipakita yung Island Sea na sinisimulan na rin na buhusan ng buhangin dito yan sa may bahagi ng Mall of Asia Seaside. At ito po ay ngayon din lang, no, gawa ng syempre na aprubahan na, kaya tuloy-tuloy na ulit yung kanilang pagtatambak. Ilang araw din, halos 3 buwan na natenga at walang ginawa dito. Kaya naman hinahabol din nila yung oras. Kung mapapansin niyo, yung barge na yan merong Chinese lettering, no, na nakaukit sa barkong ito. Pero kung inyo makikita, Philippine flag po, no, yung nakalagay dun sa may bahagi ng office nila dun sa taas, no. Kaya yan, mapapansin niyo talagang mga barko po to, kasi yun nga, isa na rin sa dahilan ay sila yung mayroong sapat na kagamitan pagdating sa ganito, no. Mas mabilis yung ganitong klase ng pagtatambak gamit nga itong mga naglalakihang barko na to na punong-puno ng tunay-tuneladang buhangin. Kaya kung mapipitan ninyo, talagang tuloy-tuloy at ilang oras yung ginagawang pagbubuhos na yan. Okay, so may mga tripulante rin po dyan ng mga Pinoy, so mix na rin, no? May Pinoy, may Chinese. Ayan, so siguro mga ilang linggo lang or mga 1 buwan ay meron ng matatanaw na kalupaan sa bahaging ito ng Island Sea, no? At mapapansin nyo rin na napakaraming ibon dahil nga sa pagtatambak ng buhangin nito ay nabubulabog din, no, yung mga isda na maliliit. Kaya naman itong mga ibon ay nakaabang na rin para dagitin itong mga isda na to na nandito pa sa bahaging ito ng karagatan. At kung inyo nakikita rin, yan naman yung mga bagong tambak ay sa bahagi naman ng Island B. So yun lamang po, no, mga kababayan, at lagi po nating ingatan ang ating sarili. God bless po. Again, Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas.